Alam kong si Evan ang sadya niya, kaya hinintay ko siya na makalapit sa may pintuan ng kwarto ng binata. Mabuti na lamang at magkalapit lamang ang aming silid, kaya mandali ko siyang mapupuntahan kapag may mga ganitong sitwasyon. Nagtago ako sa likuran ng isang human-sized vase na pang-display malapit sa pintuan ni Evan para doon ko cornerin ang intruder na ito. Except nung nakalampas na siya sa vase, nang lumabas ako at walang kilatis na nilapitan ko siya mula sa kanyang likuran. Pagkatapos ay sinipa ko ang likuran ng isa niyang tuhod. Nang bahagya itong mapaluhod na mahigpit kong hinawakan ng dalawa niyang balikat. Pagkatapos ay itinukod ko ang aking ulo sa dulo ng kanyang backbone at malakas ko siyang binuhat ng patalikod pagkatapos ay binitawan. Sa sobrang pagkagulat nito sa aking pag-atake, ay bigla itong napasigaw ng malakas. Halos magkasunod lamang ang ginawang pagsigaw ng lalaki at ang pagbagsak sa sahig ng kung anong babasaging bagay. Sa tahimik ng paligid ay lumikha ng malakas na ingay ang bagay na nabasag, ngunit hindi ko yon pinansin. Agad kong nilapitan ang nakadapang lalaki at sinakyan sa likuran. Mabilis kong kinuha ang dalawa niyang braso at binaliti, papunta sa likuran para hindi siya makapanlaban. "Who are you?" Kasabay ng malakas na boses ng lalaki ay ang pagbaha ng liwanag sa paligid. "Anong nangyayari dito?" Tanong ni Ava na siyang nagbukas ng ilaw. Malamang ay narinig niya ang komosyong nangyayari, kaya bigla itong napalabas sa kwarto nito. "I caught a man!" Mabilis kong sagot, habang nanatiling nakaupo sa likuran ng lalaki at idinidiin ang dalawang braso ko sa likuran para hindi ito makagalaw. "Matt? Hindi siya masama, Ate Ana. He is my second brother, Kuya Edsel." Sabi naman ni Gina, na biglang napalabas din ang kwarto nito nang marinig ang nangyayaring kaguluhan. Nasa mukha nito na hindi malaman kung ngingiwi o mapapangiti sa nakikitang ayos ng kanyang nakatatandang kapatid. Tila naman binuhusan ng malamig na tubig ang aking pakiramdam nang marinig ko ang sinabi ni Gina. Tila biglang naglaho ang adrenaline na nararamdaman ko kanina. Kapatid pala ni na Evan at Gina ang napagkamalan kong armado. Agad akong umalis sa likuran ni Edsel at mabilis na humingi ng tawad. "I'm sorry, Mr. Villamor. Akala ko isa kang armado na nakapasok sa loob ng bahay para patayin ang kapatid mo." Agad kong paliwanag sa aking ikinilos. Bagamat nakaramdam ako ng pagkapahiya, ay hindi ko yon pinahalata sa magkakapatid. Hindi ko kasalanan ng nangyari at nag-iingat lamang ako. "Pinagkamalan mong armado si Edsel?" Hindi mapigilang mapatawa na tanong ni Evan. Nasa mukha nito ang pagka-amuse sa ginawa ko. "Mukha ba akong masama, Ana?" Tanong sa akin ni Edsel, ngunit walang galit sa kanyang mukha kahit na nasaktan ko siya. Tila pa nga pagkaaliw ang nababasa kong ekspresyon na nakalarawan sa mukha niya. At hindi ko naman natatanungin kung paano nito nalaman ang aking pangalan, dahil nahuhulaan kong nasabi na ni Evan sa nakababatang kapatid ang tungkol sa akin. At kung hindi ako nagkakamali, ay kaya papunta si Edsel sa kwarto ni Evan, ay dahil nagiinuman ang dalawa sa kwarto ng huli. Dahil naaamoy ko ang amoy ng alak na nanggagaling sa loob ng kwarto ng binata. Nakita ko na may basag na mangkok at dalawang tinidor ang nagkalat sa sahig. Nabasag ang babasaging mangkok na may laman na suka. Naamoy ko kasi sa paligid ang maasim na amoy ng suka. Kaya natitiyak ko na yun ang liquid na tumapod sa sahig nang mabasag ang mangkok. "I'm sorry again, Mr. Villamor. Hindi ko alam na dumating ka na pala at wala namang nakapagsabi sa akin para malaman ko na hindi lamang mga katulong at ang dalawa mong kapatid ang narito sa loob ng bahay ninyo. At bakit naman kailangang ipaalam pa namin sa'yo ang presensya namin ng pamangkin ko? Isa ka lamang bodyguard ni Evan na pinapasahuran ng pera namin." Biglang singit ng mataray na boses ng isang babae. Nang tingnan ko kung sino ang nagsalita, ay nakita ko ang isang medyo may edad na babae na halatadong mataray ang nakatayo malapit kay Gina. Natitiyak kong ito ang nakababatang kapatid ng senador na kasama ni Edsel sa pagbabakasyon. Nadisturbo rin ito dahil sa nangyaring ingay, kaya marahil bigla itong napalabas sa kwarto nito. "I'm sorry, Ma'am Villamor, kung nadisturbo ko ang pagpapahinga mo. Kung may nakapagsabi sa akin na dumating kayong dalawa mula sa pagbabakasyon ay hindi sana nangyari ang ganito. Nag-iingat lamang po ako at ginagawa ko lamang ang aking trabaho bilang bodyguard ng pamangkin mo." Sagot ko sa kanya na diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Kahit konting takot o pagka-intimidate sa katarayan nito, ay walang makikita sa aking muka. Ginagawa ko lamang ang aking trabaho at iniingatan ko lamang ang buhay ng taong binabantayan ko. "How dare you to talk back?" "Come on, Tita Sylvia. This is just a simple misunderstanding. Kaya hindi na natin dapat pang palawigin. And besides, hindi naman po ako gaanong nasaktan.
At tama po si Ana sa pagsasabing ginagawa lamang niyang kanyang trabaho bilang bodyguard ni Kuya Evan. Biglang putol ni Edsel sa pagsasalita ng tiyahin nito. Oo nga naman tita, misunderstanding lamang ito. Sang-ayon naman ni Gina sa nakatatandang kapatid. Okay, misunderstanding lamang ito. Ngunit hindi ko nagustuhan ang ginawa niyang pagsagot-sagot sa akin. Sagot ni Sylvia Villamor sa pamangkin. Pagkatapos ay tinapunan ako ng matalim na tingin. Bodyguard ka lamang ng pamangkin ko. Kaya wala kang karapatan na sumagot-sagot sa akin, okay? Sa susunod na ulitin mo pa ang ginawa mong pagsagot, ay makakatikim ka sa akin. Ano ba ang natapos mo? At kung makapagsalita ka ay parang hindi mo kami amo. Matalas ang dila na sabi niya sa akin. She's not just a normal bodyguard, Tita Sylvia. She graduated criminology school with flying colors. And she's Lieutenant Ana Kagandahan. Isa siyang pulis na pinakiusapan ng daddy ko para maging pansamantalang bodyguard ko for my safety. Kaya hindi lamang siya isang bodyguard. Sabi naman ni Evan sa tiyahin na mukhang hindi nagustuhan ang mga sinabi ng tiyahin ito sa akin. Nakaramdam ako ng munting kasiyahan sa aking dibdib sa ginawa niyang pagtatanggol sa akin. I'm sorry at na-offend kita sa ginawa kong pagsagot, Ma'am Villamor. But as long as I have mouth at kaya kong magsalita ay talagang sasagutin kita. Matapang kong sagot sa tiyahin ng magkakapatid. Mabuting tao at hindi naman masama ang ugali ni Mr. Villamor. Pati na rin ang ugali ni Gina at Evan na babaero nga lang at mukhang mabait din itong si Edsel. Ngunit bakit nahulaan ang ugaling katulad ni Sylvia ang mga Villamor? Humingi ka pa ng sorry, pero nang offend ka ulit. Matalas ang tingin niya sa akin. Pagkatapos ay walang paalam na basta na lamang kaming tinalikuran. Pasensya ka na sa tita namin, Ana. May pagkamasungit lang talaga siya. Paumanihin sa akin ni Edsel nang wala ng kanilang tiyahin. Siya nga pala, hindi ko pa pala na ipapakilala ang sarili ko sa'yo. Ako nga pala si Edsel Villamor at nakababatang kapatid ni Kuya Evan. Nakangiting pakilala nito sa kanyang sarili. Sabay lahad ng isa nitong kamay para makipagkamay sa akin. Mukhang mabait at gentleman si Edsel kumpara kay Evan, nakabaliktaran ng ugali. Nakangiting tinanggap ko ang pakikipagkamay niya sa akin. I'm Ana Kagandahan, it's nice to meet you. At sorry talaga sa nangyari kanina. Tila nahihiyang napakamot sa batok nito ang binata at tila wala itong balak na bitawan ng aking kamay. Kung hindi lamang sa malakas na tikhim ni Evan, ay tila hindi pa bibitawan ni Edsel ang kamay kong namamawis na. It's really nice to meet you, Ana. Saka wag mong alalahanin ang nangyari kanina. Mukha naman talaga akong armado na naglalakad sa dilim, kaya hindi kita masisisi sa ginawa mo. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ni Edsel. Itutuloy pa ba natin ang pag-inom o hindi na? Tanong ni Evan na biglang sumimangot ang muka at may pagkayabot sa kanyang tinig. Siyempre, tuloy natin. Mabilis na sagot ni Edsel. Pagkatapos ay nakangiting binalingan akong muli. Ituloy mo na ang pagtulog mo, Ana. At huwag kang mag-alala dahil walang makakapasok na armado sa loob ng bahay na to. Sa dami ba naman ng gwardyang nagbabantay sa labas? Tumango lamang ako at pagkatapos ay naglakad na ako pabalik sa aking silid. Samantalang si Gina naman ay naiiling na bumalik na rin sa loob ng kwarto nito. Huminga ako ng malalim nang makapasok ako sa aking kwarto at pabagsak na iniga sa kama ang aking katawan. Mukhang hindi magiging tahimik ang bansamantalang paninirahan ko sa bahay na ito. Mahinang usal ko habang naglalaro sa aking isipan ang galit at mataray na mukha ni Sylvia Villamor. Anna's point of view. Kakatapos ko pa lamang libutin ang bahay ni Evan at ine-examine ng buong paligid dahil baka may pasabog ang nakasabit sa pader o kahit saang bahagi ng bahay niya nang hindi namin nalalaman. Ini-inspeksyon ko rin ang mga gwardiya na nakabantay sa paligid para siguradong safe. Ginagawa ko ito every morning at bago ako matulog. Ngunit kung minsan sa gabi ay nakakalimutan ko. Ngunit hindi pwedeng hindi ako maglibot isang beses sa isang araw. Ipaniliwanag ko sa mga gwardiya na hindi ko ito ginagawa dahil sa wala kong tiwala sa kanila, kundi ginagawa ko ito para sa dobleng pag-iingat. Mabuti na lamang at naiintindihan ng mga gwardiya ang ginagawa ko. Kaya walang nagagalit sa akin sa tuwing nag-iinspeksyon ako. Pagkatapos kong mag-inspeksyon, ngayong umaga ay nakita ko na wala namang panganib sa paligid at saka na ako pumasok sa loob ng bahay para humigop ng kape. Pagkapasok ko sa sala ay naroon at nakaupo si Sylvia na nakataas ang kilay habang sinusuyod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Confident ako sa sarili ko kahit na nagkulang ako sa height, ngunit hindi naman ako masasabing pandak.
Mas mataas naman ako kaysa sa mga normal na taas ng mga Pinoy. Nagiging pandak lang ako kapag 6-footers ang mga kaharap ko. Are you really a bodyguard or a dog? Dinaig mo pa ang police dog sa ginagawa mo. Yamot ang boses na tanong sa akin ng Sylvia. Good morning, Mr. Villamor. Sorry ulit sa nangyari kagabi. It will never happen again. Kausap ko kay Edsel na nakaupo rin sa mahabang sofa. Sa halip na sagutin ng patutsada sa akin ng tiyahin nito. Are you deaf, Ana? Hindi mo ba narinig na kinakausap ka? Ang bastos mo ah. Galit na sila sa akin ni Sylvia dahil sa hindi ko pagpansin sa kanya. Sorry po, Miss Villamor. Akala ko kasi aso ang kinakausap mo at hindi ako. Kunwari ay paumanhin ko sa kanya nang harapin ko siya. How dare you say that to me? Biglang namula ang mukha na sigaw sa akin ni Sylvia. Tumaas baba ang dibdib nito sa pagpipigil ng galit. Calm down, Tita Sil. Umagang-umaga ang init ng ulo mo. Awat ni Edsel sa tiyahin nito. Ginagawa lang po niya ng maayos ang trabaho niya. At saka hindi ba dapat matuwa ka? Dahil maigpit ang bodyguard niya so ibig sabihin ay safe si Kuya Evan. I hate her guts. Inis na sabi ni Sylvia. Pagkatapos ay tinapunan ako ng nakamamatay na tingin. Hindi ko na lamang siya pinansin dahil masisira lamang ang aking araw sa buong maghapon. Tama si Edsel, Tita Sylv. Ana just doing her job. Biglang sabat ni Evan na naglalakad pababa ng hagdan at narinig nito ang pinag-uusapan namin. Ngunit hindi dapat na sinasagot-sagot mo siya, Ana. She is my aunt and a member of the family Villamor. Seryoso nga yun na baling naman ni Evan sa akin. Kitang-kita ko kung paano gumuhit ang isang matugumpay na ngiti sa mga labi ni Sylvia. Nahalatadong tuwang-tuwa dahil napagsabihan ako ni Evan. Kung ayaw ng tiyahin mo na sagot-sagutin ko siya, ay pagsabihan mo siyang ayusin ang pakikipag-usap niya sa kapwa niya tao. Or much better, kung hindi na lang niya ako kausapin. Alam mo ugali ko, Evan. I will never let anyone bully me. Matapang na sagot ko kay Evan habang nakataas ang aking noo. Kagabi pinagtanggol niya ako sa kanyang tiyahin. Tapos ngayon naman ay pagsasabihan niya ako dahil sa kanyang tiyahin? Kailan pa siya naging unpredictable? Kailangan ko tuloy mag-ingat sa harapan niya magmula ngayon. Dahil hindi ko alam kung ipagtatanggol niya ako o papagalitan. Nakita mo na, Evan? Ang pangit ng ugali ng nakuha mong bodyguard. Isa lamang siyang hamak na bodyguard. Ngunit kung makapagsalita ay akala mo kung sino mas superior sa atin. Ani Sylvia, na tila mas nadagdagan ng inis na nararamdaman sa akin. Nagtaka naman ako kung bakit ganoon na lamang ang pagkainis na nararamdaman niya sa akin. Gayong kagabi pa lamang kami nagkita at nagkausap. Saka wala naman akong malaking atraso sa kanya. Para magalit siya sa akin ng ganito. Ana, pinutol ko ang anumang sasabihin sa akin ni Evan at matapang na hinarap ang tiyahin nito. Unang-una, mas pangit ang ugali mo kaysa sa akin, Miss Villamor. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, ay pinag-iinitan mo ako ng ulo. Nagpa-power tripping ka ba? Porket isa kang Villamor at ako'y hamak na bodyguard lamang? Eh ano naman ngayon kung isa lamang akong bodyguard at ikaw ay isang Villamor? Pare-pareho lamang tayong tao. Pareho tayong kumakain ng bigas na hindi NFA at parehong naglalabas ng kinain sa kubeta. Kaya anong pinagkaiba ng isang bodyguard na kagaya ko kaysa sa katulad mo? Mas lamang pa nga yata ko sa'yo eh, dahil marunong ako ng fighting skills, samantalang ikaw, pagbunga nga lamang ang alam mo. Sabi ko kay Sylvia na lalong ikinagalit nito. Masyado niya kasing minamalit ang pagiging bodyguard ko, kaya hindi ko na napigilan ng aking sarili. How dare you! Sigaw ni Sylvia. Pagkatapos ay biglang lumapit sa akin at sinampal ako. Ngunit mabilis kong nasalo ang kamay niya. Pasalamat ka. Tiyahin at kapatid ka ng aking mga kliyente. Dahil kung hindi, ay matitikman mo rin ang ginagawa ko sa mga babaeng nagtatangkang manampal sa akin. Kagaya ng ex-girlfriends ng pamangkin mo. Pero huwag mo akong subukan, Miss Villamor. Dahil may hangganan ang aking pasensya. Madilim ang mukha na banta ko sa kanya. Pagkatapos ay padaskol na binitawan ko ang kanyang braso. Ang sabihin mo, nagsiselos ka lamang sa mga nagiging girlfriend ni Evan dahil gusto mong ikaw ang maging girlfriend niya. Ambisyosa. Nang insulto ang tingin na sabi niya sa akin, bahagya akong natawa at napaismid sa kanyang sinabi sa akin. Hindi mo yata kilala ang reputasyon ng pamangkin mo, Miss Villamor. Hindi ako hangal para magkagusto sa katulad niyang playboy. Sabi ko sa kanya, ngunit sa loob-loob ko ay inaamin kong tanga ako. Dahil nagkagusto nga ako sa kanya. Pero never kong ipapaalam sa kanila na may nararamdaman ako kay Evan. Stop it, Ana. Sumusobra ka na. Hindi nakakatuwa mga pinagsasabi mo.
Madilim ang mukha na singhal sa akin ni Evan. Hindi ko alam kung nagagalit ba siya dahil sa sinabi ko tungkol sa kanya o dahil lumagpas na ako sa boundary ng pagiging bodyguard at kung makasagot ako sa kanila ay parang hindi ako nagtatrabaho at sinasahuran ng kanyang ama. Nakakatakot naman ang pagiging palaban mo, Ana. But I admire you for not falling in love with my older brother. Sabi naman ni Edsel. Nakalarawan sa mukha niya ang pagka-amuse sa halip na inis o galit dahil sa mga pinagsasabi ko sa kanyang nakatatandang kapatid at tiyahin. I will talk to your father, Evan. I will tell him to fire this woman. Nanlilisik ang mga mata sa galit na sabi ni Sylvia. I will be grateful to you, Miss Villamor. Ipagpapasalamat ko sa iyo kapag nagtagumpay kang makumbinsa ang kapatid mo na alisin ako sa pagiging bodyguard ni Evan. Seryoso ang mukha na sabi ko sa babae. Mas mabuti nga na umalis na lamang ako sa pagiging bodyguard ni Evan dahil natitiyak ko na habang narito sa bahay na ito ang tiyahin niya, ay hindi kami magkakaroon ng katahimikan. Isa pa ay para hindi ko na makita at hindi na ako masaktan kapag muli kong makita si Evan na may babaeng tinatratong espesyal. Ana's point of view. Ana, sige na, turuan mo ako ng self-defense para kahit papaano ay may pagtanggol ko ang aking sarili. Kapag kasama ko si Kuya Evan ay makakaya ko rin siyang ipagtanggol, lalo na kung wala ka. Pangungulit sa akin ni Edsel. Kanina pa niya ako kinukulit na turuan ko siya ng self-defense, ngunit hindi ko siya pinapansin. Inilapag ko sa mesa ang armas na nililinisan ko at hinarap ko siya. May point naman siya. Maaari nga niyang maipagtanggol ang kuya niya kapag wala ako sa tabi nito. Okay, tuturuan kita pero hindi ngayon. Saka na kapag mahaba-haba ang oras na libre ako. Sagot ko sa kanya. Talaga? Sinabi mo yan ha? Wala nang bawian. Tila batang sabi ni Edsel. Oo nga, ang kulit. Naiiling kong sagot sa kanya at bahagya pa akong napapangiti sa kakulitan niya. Magkaiba ang ugali niya sa nakatatandang kapatid niya. Nababaero na nga ay may mood swing pa. Yes! Sigaw ni Edsel sa hangin. Sa pagkakataong ito ay hindi lang ako napapangiti, kundi natawan na talaga ako. Ang OA kasi ng kanyang reaksyon. Parang nanalo si Kuya Edsel sa jackpot kung makapag-react ka. Nanalo ka ba sa loto o sinagot ni Ate Ana ang panliligaw mo? Tukso ni Gina sa nakatatandang kapatid habang nagugupit ng mga tuyong dahon sa kanilang garden. Nasa gilid kasi kami ng bahay ng mga Villamor, kung saan naroon ang kanilang hardin. May maliit na mesa na naroon at upuan na gawa sa kahoy, para kapag may gustong mag-relax doon ay may mauupuan. Nagpunta ako rito kanina matapos kong makipagsagutan sa magtiya para pakalmahin ang aking sarili. Nilinis ko na rin ang aking armas dahil baka kinakalawang na. Hindi ko na kasi nagagamit ang armas kong ito. Hindi ko na nga matandaan kung nagawa ko pa bang paputukin ito mula na maging bodyguard ako ni Evan. Huwag kang ang KJ dyan, Gina. Sa masaya ako kasi tuturuan ako ni Ana ng self-defense eh. Nakasimangot na sabi ni Edsel kay Gina na tinawanan lamang ng huli. Siya na walang nagtatangka sa buhay ay tuturuan mo ng self-defense. Samantalang ako ay hindi mo man lang inalok na turuan ng self-defense. Boses ni Evan mula sa aming likuran. Nilingon ko siya at nakita kong madilim ang mukha niya habang naglalakad palapit sa amin. Baka naman kasi hindi self-defense ang ituturo niya kay Edsel. Malisyosa ang tingin na sabi naman ni Sylvia. Nakasabay ni Evan naglalakad palapit sa amin. Umalis na nga ako sa sala para walang gulo, pero sinundan niyo pa rin ako dito. Nailing na sabi ko kay Evan at Sylvia. This is my house, kaya pupunta ako sa kahit saang sulok ng bahay na to, okay? Matalim ang mga mata na sagot ni Evan. Relax, Evan. Wala namang umaangkin sa bahay mo. Nakataas ang kilay na sagot ko naman sa kanya. Oo nga naman, Kuya Evan. Lalo ka na, Tita Sil. Kung naiinis kayo kay Ana ay hindi sana kayo nagpunta rito. Sinisira niyo lang ang diskarte ko. Sabi naman ni Edsel na bahagya pang napasimangot sa pagdating ng dalawa. Kagabi mo lang nakausap ang babaeng yan, tapos kinakampihan mo na agad? Ano bang ipinakain sa'yo ng babaeng yan? Nantindilat ang mga matang tanong ni Sylvia sa kanyang pamangkin. Tita, wala naman kasing ginagawang masama sa'yo si Ana, pero bakit mo siya pinag-iinitan? Gayong kagabi mo lang din siya nakausap. Hindi napigilang sagot ni Edsel sa kanyang tiyahin na dumilim ang mukha. Huwag na kayong magtalo dyan. Para kayong mga batang nagtatalo, tapos walang kwenta naman ang pinagtataluhan. Sabat naman ni Gina, pagkatapos ay biglang tumahimik at itinikom ang bibig nang tapunan ng masamang tingin ng tatlong Villamor na nasa kanyang harapan. Hayaan mo na nga sila, Ana.
Huwag mo na lamang silang pansinin. Nakangiting sabi sa akin ni Adsal. Nga pala, may boyfriend ka na ba, Ana? She is single. Paano naman kasi siya magkakaroon ng boyfriend? Isa siyang man-hater. Ani Evan na siyang sumagot sa tanong ng kapatid nito para sa akin. Wala kang boyfriend dahil man-hater ka, Ana? So it means you also hates me? Tila disappointed na tanong sa akin ni Adsal. Wala akong boyfriend pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako magkakaroon in the future. At hindi ako man-hater dahil sa mga lalaking playboy lamang ang hate ko. Pagdatama ko sa iniisip ni Adsal na biglang napangiti nang marinig ang aking sinabi. So it means papayag kang magkaroon ng boyfriend? Makasang tuwa sa mukha na tanong ni Adsal sa akin. Yes, kapag na-inlove ako sa isang lalaki na hindi playboy at kapag minahal din niya ako. Walang gatol na sagot ko sa binata. So ibig sabihin ay out na si kuya sa mga lalaking pwede kang ma-inlove kasi isa siyang playboy. Nakangising pagkukumpirma ni Adsal sa akin. Tinapunan ko ng tingin si Evan na seryoso ang anyo habang nakatingin sa akin at tila hinihintay kung anong magiging sagot ko sa tanong ng kanyang kapatid. Yes, sagot ko kay Adsal, ngunit na kay Evan ang aking paningin. Gusto kong iparating sa kanya na hindi siya nagtagumpay na paglaruan ng aking puso sa pamamagitan ng pagpapanggap niyang may gusto siya sa akin. Although nagtagumpay siyang paibigan ako, ay hinding-hindi niya yon malalaman. Kasi naman Kuya Evan, magbago ka na. Ani Gina na tila sinisisi ang nakatatandang kapatid sa pagiging playboy nito kung bakit wala itong pag-asa sa akin. At bakit naman magbabago ang kuya mo para sa babaeng yan? Sino ba siya sa akala niya? Nakairap na tanong ni Sylvia kay Gina na muling tumahimik. Kung gano'n ay, pwede pala kitang maging girlfriend, Ana. Biglang tanong ni Adsal na kinabigla ko. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o iniinis lamang niyang kanyang kapatid.